paano mo ba mamamaximize ang plan na to? Pag-usapan natin yung generational wealth or pamana plan. So, tabanggit ko kanina, di ba? Paano ko i-explain sa inyo yung 4 generational plan? Dito may intindihan nyo paano magbe-benefit ang 4 na generation sa iisang plan. Sabihin na natin meron tayong lolo na kumuha ng policy na to. Siya ang policy owner at ang kanyang apo ang insured. Ang kanyang anak o simple ang tatay ng kanyang apo ang ginawa niyang contingent owner. Yan ang mga characters natin dito sa pamana plan natin. Tandaan, meron tayong guaranteed cash value na matatanggap ng policy owner. Policy owner muna ha. Makakatanggap siya ng guaranteed cash benefit equal to 6% of the face amount. Remember, sa example natin kanina, 1 million yung kinuha ng 30 mil. So, sabihin na natin 1 million din yung kinuha ni Lolo para sa kanyang apo. So, on the 6th year of the policy year, si Lolo ay makakatanggap ng 60,000 pesos yearly basis habang nabubuhay siya. Kung sakali namang mawala si Lolo, automatic ang policy ownership mapupunta doon sa anak niya or doon sa tatay ng apo niya na siyang ginawa ni Lolo na contingent owner. At dahil contingent owner siya, automatic sa kanya rin mapupunta yung guaranteed cash benefit. Ngayon, siya naman mag-e-enjoy yung pagtanggap ng 60,000 yearly. Ngayon, kung ang tatay ay nawala na rin, automatic ang ownership ng policy ay mapupunta na doon sa insured, kay apo. So, siya na rin ang makakatanggap 6% of the face amount hanggang nabubuhay siya, matatanggap na yan. Of course, si apo o yung ating insured ay tatanda rin yan, magkakaroon din niya ng asawa, magkakaroon din niya ng love life, at of course, magkakaroon din niya ng sarili niyang anak. Wherein yung anak niya ang pwede niyang gawing beneficiary dahil siya na ang policy owner, siya ang insured na sa plan na to, ang kanyang pinakamamahal na anak ang gagawin niyang beneficiary. Para at the time na mawala siya, ang guaranteed death benefit natin ay automatic mapupunta na kay apo. Imagine, isang policy lang and yet, sino ang mga nag-enjoy dun sa policy niya? Si Lolo, si tatay, si apo, at then, yung apo sa apo. So, 4 na generation yung mag-e-enjoy doon sa iisang policy na to. So, ganun natin siya pwedeng gawing pamana para sa ating mga lolo't lola. So, kung iisipin mo naman, wala pa akong apo. Anak pa lang meron ako. So, syempre, pasok tayo dun sa 3 generation pamana plan. Sa 3 generation pamana plan, ito yung mga characters naman natin. Andyan si father, si mother, si anak. This time, ikaw na may anak, kumuha ka ng policy para sa anak mo. Ikaw ang policy owner. Ngayon, ginawa mong contingent owner yung asawa mo. Of course, di ba? Siyempre, kung ikaw ay mawawala, si Mrs. or si hubby ang magiging automatic owner ng policy ng anak mo. Sino-sino ang mag-e-enjoy dun sa ating guaranteed cash benefit? Of course, unang mag-e-enjoy dyan si father kasi syempre siya yung policy owner, di ba? Kung sakaling mawala si father, matatransfer kay mother ang ownership at siya na rin yung makakatanggap ng guaranteed cash benefit natin. Of course, itong anak naman na to, tatanda din yan, di ba? Magkakaroon din yan ng sarili niyang love life. At, of course, magkakaroon sila ng panibagong product at the time na mawala si mother, si contingent owner. Again, automatic, mapupunta na sa anak yung ownership na policy at siya na rin yung makakatanggap ng guaranteed cash benefit. Kapag si insured ay nawala, of course, dinesignate niya yung kanyang anak, kanyang pinakamamahal na anak bilang beneficiary at yung anak niya ang makakatanggap ng guaranteed death benefit. So again, iisang plan pero 3 generation ang nag-enjoy. Si tatay, si anak, at yung apo. Mawala man si tatay, may napag-iwanan naman siya para hindi naman nga yung kanyang pamilya.